2024. Ayan. Mga boss Chief Amo, ito pong balita na ito, mga kababayan. Ito po yung mismong video kung paano po tayo binubuli ng China. Kaya yung mga pro-China dyan, paisa nga sa inyo. Hindi lang talaga ako palamura dito sa vlog ko eh. No? Tingnan nyo mga kababayan. Yung video na yan mga kababayan, inaagaw sa China yung pagkain ng Pilipino. Mga nakabasa ng PRP. Makikita sa video ang animoy tila nagpapatinterong mga rubber boat sa dagat. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang agawan ng supply sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024. Dalawang rubber boat ng Philippine Navy kontra sa dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China. Makikita sa video na pilit inahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano. So yung mga supply pala mga kababayan, ang ginagawa ho dyan ay talagang nilalaglag na lang galing sa helicopter o sa eroplano para po doon sa mga nakabase natin na mga kasundaluhan ho, mga bossing, sa BRP Sierra Madre. Eh, syempre, siguro dyan po nakasalalay yung kanilang pang ilang linggo o pang isang buwan siguro na pagkain ho. 'Di ba? Talagang makikipag-anuhan ka diyan, makikipaghabulan ka diyan or else gutom ka. Oh. At the same time, mga kababayan, pambubuli na yung ginagawa ng China eh. Kaya nga sabi ko ho, mga bossing, kung sino man yung mga pro-China diyan, mga PI kayo. Oh. Lapit sa BRP. Iruhin mo, makikita mo yung kababayan mo na ginaganyan, no, mga kababayan. Na yung mga kasundaluhan natin gusto gutumin. Oh. Tapos pro-China kayo. Mga PI kayo. Uy, Ramos. Nakakadami ka na, sabi mo isa lang ah. Oh, at least PI lang. 'Di ba? Sierra Madre. Hanggang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat at sinundan pa rin ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. Talagang willing sila na gutumin yung mga kasundaluhan natin. Eh, kumbaga, away-away tayo dito eh. No? Imbis magpaputok kami, ano lang, ang gawin lang natin, agawin natin yung pagkain nila. Di ba? Agawin natin yung pagkain nila o mamamatay sa gutom yung mga yan. And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Kumbaga, mga kababayan, yung pinibintang ng China na tinutukan kami ng baril ng mga yan, siguro kinuha lang nila eh. Siyempre, sa nakaano yun? Hawak-hawak mo yung mahahaba na ganun. Siyempre, nakaano yun. Alangan naman nakaganon ka habang naglalakad ka, nakatutok para hindi masabi, hindi namin tinutukan niya. Sa amin nga nakatutok yung baril eh. Di ba? So, sabi nga dito po, mga kababayan, ni General Bronner, kumbaga sanay sila na hindi hawak nila yung baril. Pero dahil lumapit na 5 metro hanggang 10 metro ang lapit nila, siyempre maaalarma ka ho din nun, mga kababayan. Talagang kukunin mo yung ano mo, sandata mo, ano man ang mangyari. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browder Jr., hindi talagang sadyang nagbibitbit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission. Subalit dahil sa banta sa kanilang seguridad noon, ay humawak ng baril ang mga sundalo. The handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during Gores. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard or Chinese RIPS came very, very, very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this ito papalapit sa iyo yung bumubuli sa iyo. No? Papalapit sa iyo yung gusto kang tegihin sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng paggutom.
Hindi ka pa ba maaalarma nun? Hindi ka pa ba oy, kunin mo nga yung ano natin. Siyempre, ano man mangyari, matetegi ka na lumalabang ka. Kaso kapag ka DDS ang nandyan dyan, nako, sige, hayaan mo na. Okay lang yan, tiis na lang tayo sa gutom. Oh. Mga DDS, asan ba kayo? Ako pa naghahanap sa inyo, baliktad ah. Kanina ko pa kayo inuutusan mag-comment dyan ah. Hindi kayo nagko-comment. Doon sa mga vlogger ninyo, pag nagko-comment yung mga mga government supporter, dinidelete, tinatanggal. Tapos dito, inuutusan ko kayong mag-comment, wala kayo, ayaw nyo mag-comment. Ibig sabihin, duwag kayo pag hindi kayo nag-comment. Matapang nga kayo pag nag-comment kayo eh. Tapos wala kayo dyan. Siguro pag yung mga DDS dinagay mo dito, tunganga lang sila, ayaw mo na. Wala tayong magagawa dyan. Tiisin natin yung gutom. This was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. Mariin namang itinanggi ng AFP na nadutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Giit ni General Browner, mahigpit na sinusunod ng kanilang mga tauhan ng rules of engagement. On the issue of... Tsaka po dyan, mga boss, Chief Amo, sir, panigurado ho ako. Panigurado ako talagang yung kada rules and regulation dyan para lang wag sumiklab yung digmaan ganun pong talagang sinusunod ng ating mga kasundaluhan. Siguro gigil na din po yung mga kasundaluhan natin dyan, mga kababayan Pero nagpipigil lang po sila. Sila yung talagang dyan sumesentro tapos maririnig mo doon sa mga sa mga DDS. Pro-China kami, pro-China. Marinig nung mga natin. Marinig nung mga kababayan natin, mga kasundaluhan na nandun talagang idinidepensa yung West Philippine Sea. Lintik na itong mga to. Nakakahiya, kami yung nandito tapos pro-China pa. Di ho ba? Hindi nila kayang mga gawa-gawang kwento lang ang mga Chekwa, pangit, sabi ni Mamita Startok. Totoo po. Kasi ang gusto nilang pagmukain sa buong mundo, mga bossing, tayo yung tayo yung nambubuli, tayo yung lumalabag sa batas para po pag-umpisahan ng ng sigalot para magmukha ho silang kawawa, mga bossing. Di ba? Tingnan nyo ho yan. Yung unang labas nila, yung unang ipinakita nila kumbaga, yung panunutok lang o yung natutok sa kanila yung mga baril. Pero hindi nila sinabi kung ano yung dahilan. Ang dahilan pala yun, inaagaw nila yung pagkain. At, mga kababayan, nung daw pong nung medyo, siguro, ayan, chinek nila the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers. Sabi ni LB Carl, hindi ko magets. Di ba aerial ang ginawa ng mga soldier natin? Paanong naagaw at tinapon? Siguro hindi mismo rumekta doon sa BRP Sierra Madre. Tapos, or, dahil nga syempre, solid to solid yung kapag yung mismong rekta doon sa BRP Sierra Madre, pwedeng masira. No? Siguro sa tubig. Tapos saka kukuhanin na lang nila. So, nakipag-agawan doon sa yung China. Siniyasat nila. Deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, no? Dahil commissioned vessel ang BRP Sierra Madre o isang aktibong barko ng Philippine Navy, mayroong karapatang magdala ng baril ang ating mga sundalo at idepensa ang sarili laban sa Oy, si Jordan pala. Ayan. Jordan, isend mo nga sa akin, no? Kala ko tulog ka na, sabi ko si Tita Kitty. I-send mo nga sa akin yung mismong link no video na kumbaga yung bakit galit ang mga Duterte kay PBBM. I-send mo sa akin yan, Jordan, ha? Tanta ng kalaban. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no? Both cruiser weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense.
Isa sa 4 na package na ini-airdrop ang naagaw ng mga Chinese. Nang makitang walang construction materials, kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Kita nyo yun mga kababayan? Ano po? So nung wala silang nakitang mga construction supply para gawin yung gusto talaga nila lumubog na yung BRP Sierra Madre na yan eh. Nung wala silang makitang construction supply, nakita nila pagkain, ano ginawa? Itinapon ho para hindi mapakinabangan ng ating mga kasundaluhan. Tingnan nyo ho ang mga kawalangyaan ng mga Chinese. Ano ho? O, di ba? Kung talagang gusto lang nilang sundin na, dahil nga pinag-usapan, doon sa gentleman's agreement, pagkain at tubig lang, titignan namin to. Pagka merong construction supply to, kukolektahin namin, kukumpiskahin namin. Pero hindi ho eh. Nandun yung sa pag-uusap na yun, tubig at pagkain. Pero itinapon pa din ho, mga kababayan, para magutom ang ating mga kasundaluhan. Kaya po, bago tayo magtapos, doon sa mga pro-China, pro-Chinese, mga PI kayo. Anyway, mga kababayan, magpapaalam na po ako, na-boring ako eh. Kasi walang mga DDS, takot pala yung mga DDS, duwag kayo. Sabing inuutusan ko kayo, mag-comment kayo, hindi kayo nagko-comment. Ako pa namimilit sa inyo Muli po, maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.